Nararamdaman ni Azumo Kamizuki at Ketetsu Hagane ang pagod matapos magbantay sa pasukan ng Konoha buong gabi. Biglang lumindol, pero hindi pala lindol, si Might Guy lang pala, tumatakbo ng sobrang bilis papasok ng bayan habang karga si Kakashi sa likod. Masaya siyang nagdeklara na siya ang unang nakarating, pero agad siyang nasundan ni Lee na sinabing siya ang pangalawa. Sinabi ni Guy na pangatlo si Lee at pangalawa si Kakashi, kaya napaluha si Lee sa tuwa. Nasaksihan ito ni Azumo, Ketetsu, Naruto, Sakura, Tenten, at Neji na humabol din sa kanila. Dumiretso ang grupo sa ospital para ipa-admit si Kakashi na hindi makagalaw matapos gamitin ang Mangekyou Sharingan laban kay Deidara. Ipinaliwanag ni Tsunade na kailangang magpahinga ni Kakashi ng 1 linggo dahil sa laban. Pagkalabas ni Tsunade ng ospital ay dali-daling sumunod si Sakura papunta sa balkonahe kung saan napansin ito ni Naruto. Doon, ipinaalam niya kina Tsunade at Shizune ang huling sinabi ni Sasori na may spy siya kay Orochimaru at magkikita sila sa Tenchi Bridge sa Kusagekure 6 na araw mula ngayon. Sinabi ni Tsunade na maaaring patibong ito ng Akatsuki, ginagamit ang pangalan ni Orochimaru bilang Pain. Pero determinado si Sakura at sinabi niyang handa silang lumaban kahit sinong Akatsuki pa ang lumitaw. Pinayagan ni Tsunade ang misyon pero pinaalalahanan si Sakura na kailangang humanap ng bagong miyembro para palitan si Kakashi. Sabi ni Shizune, dalawa ang dapat hanapin ni Sakura dahil hindi dapat isali si Naruto sa laban kontra Akatsuki at inalok ang sarili niyang team. Pero sagot ni Tsunade, may matinding dahilan sina Naruto at Sakura para iligtas si Sasuke at handa silang ibuwis ang buhay nila para rito, isang determinasyon na wala sa ibang team. Tinanong pa niya si Shizune kung ano kaya ang sasabihin ni Naruto kung narinig niya ang usapan. Sakto namang nasa bubong si Naruto at narinig ang lahat. Sinabi niyang siya na mismo ang maghahanap ng bagong kakampi at agad umalis. Napailing si Tsunade sa pagiging padalos-dalos ni Naruto, samantalang naalala ni Shizune kung paano umasa ang mga tao kay Naruto, lalo na't siya ang nakakuha ng kwintas ng unang Hokage. Habang naglalakad sa bayan, pinag-iisipan ni Naruto kung sino ang bagong kasamahan niya. Dapat malakas, hindi pabigat sa team, kaibigan niya para may teamwork, at higit sa lahat, hindi masyadong gwapo para hindi ma-distract si Sakura. Napakinggan siya ni Shino at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Hindi agad nakilala ni Naruto si Shino na nainsulto at sinabing hindi dapat nakakalimutan ang kaibigan. Biglang dumating si Kiba, nakasakay kay Akamaru, na ngayon ay napakalaki na. Agad na nakilala ni Naruto si Kiba at Akamaru na lalong ikinadismaya ni Shino. Inalok ni Naruto si Kiba na sumama sa misyon pero sinabi nitong may sarili na silang misyon kasama si Kurenai. Napansin naman ni Naruto si Hinata na palihim na nanonood sa kanila. Nang lapitan niya ito, agad itong namula at hinimete. Nang mahimasmasan si Hinata, tinanong siya ni Naruto kung pwede siyang sumama sa misyon nila pero lalo lang siyang namula at muling hinimete. Dahil wala pa ring kasama, sinubukan ni Naruto si Shikamaru pero abala ito sa pag-aasikaso ng Chunin exams. Biglang dumating si Choji, dala ang tanghalian ni Shikamaru, at natuwa nang makita si Naruto. Nagpresenta agad si Choji na sumama kay Naruto kahit may sarili rin siyang misyon kasama sina Asuma at Ino. Napansin ni Naruto na parang tumaba si Choji. Kaya sinugod siya ni Shikamaru habang pinalaki naman ni Choji ang kaliwang braso niya. Biglang sumugod sa kanila ang isang ink beast pero madali itong winasak ni Choji. Ang sumalakay pala ay isang ninja mula sa Konoha, si Sai, na tahimik na nanonood sa kanila mula sa malayo. Gumamit si Shikamaru ng shadow imitation technique para pigilan si Sai at sinabing bahala na si Naruto. Sumugod si Naruto pero naglabas si Sai ng 6 pang ink beast gamit ang kanyang pintura at pinaatake ang mga ito kay Naruto. Habang nasa balkonahe sina Tsunade, Shizune, at Sakura matapos umalis ni Naruto para humanap ng bagong miyembro ng team, muling ipinahayag ni Shizune ang kanyang pag-aalala sa pagpapadala kay Naruto sa mga misyon na may kinalaman sa Akatsuki. Natatakot siyang baka mahuli ito ng grupo. Naalala ni Sakura nung sinubukang habulin ni Naruto si Deidara at buti na lang ay pinigilan siya ni Kakashi. Dahil wala na si Kakashi sa kanilang grupo, mas lalo siyang nag-alala na baka ngayong wala na itong gag-abay kay Naruto. Matuloy na ang nais ng Akatsuki. Naiintindihan nito ni Tsunade kaya nagdesisyon siyang magdagdag ng bagong miyembro sa Team 7 na siyang papalit sa mga naiwanang posisyon ni Kakashi at Sasuke. Samantala, mabilis na tumakbo si Naruto papunta kay Sai na pinakawalan ng kanyang 6 na ink beast para atakihin siya. Gamit ang Shadow Sowang technique, tinusok ni Shikamaru ang mga halimaw kaya nakalapit si Naruto kay Sai at umatake gamit ang kanai. Nasalag ito ni Sai gamit ang kanyang espada at saka tinawag na mahina si Naruto. Sabay pang-aasar na wala itong balls.
Dahil sa inis, sinubukang hulihin ni Shikamaru si Sai gamit ang shadow imitation technique pero nakatalo nito sa ere para umiwas. Nang tanungin ni Naruto kung sino siya, sinabi lang ni Sai na malalaman din niya kalaunan, saka biglang nawala gamit ang ink mist technique. Nang maglaho si Sai, dumating naman si Ino, hinahanap si Choji. Nang makita si Naruto, tuwang-tuwa ito dahil 3 taon na silang hindi nagkikita. Samantala, pinatawag si Tsunade sa isang pagpupulong kasama ang mga matatandang miyembro ng Konoha Council. Sinabi nila na si Shizune ay matagal nang nakikipagpulong sa kanila tungkol sa desisyon ni Tsunade na ipadala si Naruto sa mga misyon laban sa Akatsuki. Sinabi ng matatanda na dapat bawasan ang mga misyon ni Naruto at hindi na ito pinapayagang lumabas ng nayon. Naniniwala silang bilang isang Jinchuriki, dapat lang siyang bantayan palagi at ikulong para maiwasang mahuli siya ng Akatsuki. Dagdag pa nila, kung bibigyan man siya ng misyon, kailangan laging may anbo na nakabantay sa kanya. Tumanggi si Tsunade dahil naniniwala siyang si Naruto ay isang mahalagang ninja at malakas na asset para sa Konoha. Gayunpaman, pumayag siyang ibalik ang Team 7 sa 4 na miyembro at sumang-ayon sa desisyon ng mga matatanda na magtalaga ng isang anbo na babante kay Naruto. Dahil dito, tinawag ng mga matatanda si Danzo, isa pang matandang pinuno ng Konoha, na pumili ng isang miyembro mula sa root program upang pumalit kay Sasuke. Pumayag si Tsunade sa napili ni Danzo, ngunit ipinaalam din niyang si Kakashi ay hindi pa maaaring bumalik, kaya siya na ang pipili ng bagong leader ng grupo. Sumang-ayon ang mga matatanda pero sinabing dapat isang anbo rin ang ipalit kay Kakashi. Tinanggap ni Tsunade ang kondisyon at umalis sa pagpupulong. Habang pabalik sa kanyang opisina, pinagalitan niya si Shizune sa pakikipag-usap nito sa mga matatanda nang hindi niya nalalaman, ngunit sinabi rin niyang wala siyang tiwala kay Danzo. Galit din siya dahil tila inunahan pa siya ni Danzo sa mungkahing dapat may anbo member sa Team 7, isang ideyang balak na rin naman niyang gawin. Dahil kailangan niyang pumili ng bagong kapalit ni Kakashi, tinawag niya ang isang anbo captain na pinangalanan niyang Yamato. Pinayuhan niya itong alisin ng maskara dahil hindi ito isang anbo mission. Inutusan din niya si Yamato na hindi lang bantayan si Naruto kundi pati ang pinili ni Danzo bilang bagong miyembro ng Team 7. Ipinaliwanag ni Tsunade na si Danzo ay isang matagal ng kalaban ng kanyang dating guro, ang Third Hokage, na hindi rin ito pinagkakatiwalaan noon. Dagdag pa niya, si Danzo rin ang nagtatag ng isang lihim na training unit na tinatawag na ROT. Kahit na opisyal na itong sinasabing na disband, naniniwala si Tsunade na may koneksyon pa rin si Danzo rito. Dahil ang pinili ni Danzo para sa Team 7 ay galing sa ROT, iniutos niyang bantayang mabuti ito. Di nagtagal, nagtipon sina Naruto at Sakura sa lugar kung saan sila pinapapunta ni Tsunade. Excited si Naruto na magkaroon ng bagong kasama sa team, ngunit bigla siyang nainis nang makita na si Sai ang ipinalit kay Sasuke. Ipinakilala naman ni Yamato ang sarili bilang bagong leader ng Team 7, ngunit agad niyang napansin na magiging mahirap pagsamahin sina Naruto at Sai dahil sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Yamato na ang pansamantalang leader ng Team Kakashi, pero nagkaproblema agad dahil ayaw ni Naruto na isama si Sai sa grupo. Kinausap niya si Sakura at sinabi na inatake siya ni Sai kanina habang kasama niya ang Team 10. Pinaliwanag naman ni Sai na gusto lang niyang subukan ang lakas ni Naruto at napagpasyahan niyang mahina lang ito. Nainis si Naruto at tinangkang suntukin si Sai pero pinigilan siya ni Sakura. Napag-alitan ni Sakura si Sai sa ginawa nito, pero sabi ni Sai gusto naman daw niya ang lahat. Pati ang mga pangit na babae tulad ni Sakura. Dahil dito, muntik nang suntukin ni Sakura si Sai pero pinigilan siya ni Yamato bago pa ito makasapak. Ipinaliwanag ni Yamato ang kanilang misyon, aarestuhin nila ang spy ni Sasori sa Tenchi Bridge sa Kusagekir. Kapag naging matagumpay ang misyon, may posibilidad na mapatay si Orochimaru at mabawi si Sasuke. Matapos nito, pinauwi muna ni Yamato ang lahat para maghanda at inutusan silang magkita sa front gate ng Konoha matapos ang 1 oras. Sa kwarto ni Sai, habang nag-iimpake ng gamit, bigla siyang inatake ng isang misteryosong lalaki, isa palang Anbo agent. Ibinigay nito ang isang lihim na ulat mula kay Danzo. Napansin din ng lalaki na may dalang lumang gamit si Sai mula pagkabata at pinaalalahanan siya na bilang miyembro ng ROT, hindi sila dapat magkaroon ng emosyon. Sila ang Invisible Root na siyang pundasyon ng Konoha, kaya hindi sila dapat nagpapadala sa damdamin. Matapos sabihin ito, umalis ang Anbo agent. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Sakura na parang may hawig si Sai kay Sasuke. Pero hindi ito matanggap ni Naruto at sinabing si Sasuke ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sai. Pagkatapos, naghiwalay sila at umuwi na rin para mag-impake. Tiningnan ni Naruto ang lumang team photo nila at muling pinanggako sa sarili na ililigtas niya si Sasuke. Samantala, dumating si Jiraiya sa ospital para bisitahin si Kakashi.
Dala niya ang 2 volume ng Icha Icha at sinabi niyang may mahalaga silang dapat pag-usapan kasama sina Tsunade at Yamato. Hindi pamilyar si Kakashi sa pangalang Yamato pero ipinaliwanag ni Jiraiya na ito ay isang codename at makikilala niya ito pag nakita na. Dumating sina Tsunade at Yamato at dito ipinaliwanag ni Kakashi ang tungkol sa Berserk mode ni Naruto kapag ginagamit niya ang chakra ng Nine Tails. Sinabi niyang kaya niyang pigilan si Naruto gamit ang chakra suppressing seal. Pero hanggang 2 buntot lang. Nagulat si Yamato sa narinig habang si Jiraiya naman ay naging seryoso. Tinanong ni Kakashi kung ilang buntot na ang nakita ni Jiraiya. Sa halip na sumagot agad, hinubad ni Jiraiya ang kanyang damit at ipinakita ang peklat sa kanyang katawan. Sinabi niyang 2 beses lang siyang muntik nang mamatay sa buong buhay niya. Una, nang mahuli siyang naninilip sa hot springs at halos patayin siya ni Tsunade. Pangalawa, nang si Naruto ay umabot sa 4 na buntot ng Nine Tails. Dahil dito, lalong nag-alala ang grupo dahil alam nilang kaya pang lumakas ni Naruto hanggang 9 na buntot. Habang patungo sa meeting place, nakita ni Sakura sina Tsunade at Shizune na kara-rating lang mula sa ospital. Nakiusap siyang makausap si Tsunade bago siya umalis. Habang nag-uusap sila sa opisina, biglang dumating si Danzo at tinanong kung may Anbo member na sa Team Kakashi. Sinabi ni Tsunade na ang napiling leader ay dating miyembro ng Anbo noong panahon ng Third Hokage. Dito, nagbigay ng patama si Danzo na sana raw ay hindi ito kasing bait at mahina gaya ni Hiruzen Sarutobi. Nang umalis si Danzo, nagtanong si Sakura kung sino ito. Ipinaliwanag ni Tsunade na si Danzo ay matagal ng kalaban ng kanyang dating guro. Habang si Sarutobi ay isang mapayapang leader, si Danzo naman ay isang taong puro militar at gyera ang iniisip. Hindi rin pinagkakatiwalaan ni Tsunade si Danzo, pero alam niyang galit ito sa kanya dahil siya ay apo ng First Hokage na siyang nagturo kay Sarutobi ng mga paniniwala nito. Biglang naalala ni Sakura na may oras pa sila at nagpaalam na kay Tsunade. Pagdating sa front gate, nandun na sina Naruto, Sai, at Yamato. Agad silang umalis ng Konoha, pinangungunahan ni Yamato sa kanilang bagong misyon. Habang nasa opisina ni Tsunade, nag-aalala si Shizune sa tensyon sa pagitan ni Naruto at Sai. Sinisi siya ni Tsunade, sinasabing kung hindi niya lang kinausap ang mga matatanda ng Konoha Council, hindi sana napasama si Sai sa team. Ipinaliwanag ni Shizune na hindi niya akalaing pipiliin ng matatanda ang isang miyembro ng root ni Danzo. Inutusan siya ni Tsunade na alamin ang tunay na pakay ni Danzo at kung sino talaga si Sai. Dagdag pa niya, umaasa siya kay Sakura na pigilan ang gulo sa pagitan ni Naruto at Sai. Pero duda si Shizune dahil tingin niya, minana ni Sakura ang bilis uminit ng ulo ni Tsunade. Habang papunta sa Tenchi Bridge, hindi pa rin tinatantanan ni Naruto ng masamang tingin si Sai. Napansin ito ni Sai at sinabing kung magpapatuloy si Naruto, sa isapakan niya ito. Nasar si Naruto at sinagot siya pabalik. Pinagsabihan sila ni Yamato, sinabing dapat natutunan nila kay Kakashi ang halaga ng teamwork. Ipinaliwanag niya na ang isang grupo ay kailangang may tiwala sa isa't isa. Sagot naman ni Naruto. Hindi kailanman magiging tunay na miyembro ng Team Kakashi si Sai dahil ang tunay na pang-apat nilang kasama ay si Sasuke. Sinabi niyang si Sai ay panandali ang pamalit lang kay Sasuke. Sagot naman ni Sai, mabuti na lang daw at hindi siya katulad ni Sasuke dahil para sa kanya, isang traidor si Sasuke. Dahil dito, muntik nang sumugod si Naruto pero pinigilan siya ni Sakura. Pinakiusapan ni Sakura si Sai na unawain si Naruto dahil hindi pa lang siya sanay sa kanya. Nginitian niya si Sai, kaya nag-relax ito ng bahagya. Pero bigla siyang sinuntok ni Sakura at tumilapon palayo. Sinabi ni Sakura na pinapatawad niya si Naruto pero wala siyang pakialam kung mapatawad siya ni Sai o hindi. Binalaan niya ito na wag nang magsasalita ng kahit ano tungkol kay Sasuke kung ayaw niyang mas malala pa ang abutin niya. Napagpasyahan ni Sai na tumahimik na lang pagdating kay Sakura pero natuwa siya dahil natutunan niyang pwedeng gamitin ang peking ngiti bilang panlilinlang. Napuno na si Yamato sa kakagulo nila kaya gumawa siya ng isang kahoy na hawla. Nagulat si Sakura dahil alam niyang ang tanging gumagamit lang ng wood release ay ang First Hokage. Tinanong niya kung paano ito nagagawa ni Yamato. Sabi ni Yamato, may dalawa silang pagpipilian, manatili sa loob ng hawla buong gabi o mag-relax sa isang hot spring. Siyempre, pinili nilang mag-hot spring. Habang nagre-relax, sinabi ni Yamato na walang mas magandang paraan para mag-bonding ang mga lalaki kundi ang maligo ng hubot-hubad sa isang mainit na paliguan. Napakunot noo si Naruto sa sinabi niya, pero biglang sinabi ni Sai na nagulat siyang may balls pala si Naruto. Dahil dito, nagwala si Naruto at napasigaw tungkol sa sinabi ni Sai. Narinig ito ng mga babaeng naliligo sa kabilang side ng hot spring at nagtawanan. Napahiya si Sakura dahil sa kaguluhan ni Naruto. Nang marinig ni Naruto ang tawanan, napahiya rin siya.
Sabi naman ni Sai, kahit papaano, napatawan niya si Sakura. Biglang naisip ni Naruto na sumilip sa kabilang side ng hot spring. Pero bago pa siya makagalaw, sinabi ni Yamato na minsan nang sinubukang sumilip ni Jiraiya noon at halos mapatay siya ni Tsunade, na bali ang mga braso't tadyang niya at durog ang kanyang lamang loob. Sinabi ni Yamato na baka ganun din ang gawin sa kanya ni Sakura. Dahil sa takot, hindi na gumalaw si Naruto at nanatili na lang sa pwesto niya habang umaalis sina Sai at Yamato sa hot spring. Matapos ang paliguan, bumungad sa kanila ang isang masaganang hapunan. Tuwang-tuwa si Naruto at sinabi niyang sana si Yamato na lang palagi ang leader nila kung ganito kasarap ang kain sa bawat misyon. Sang-ayon naman si Sakura. Pero ibinunyag ni Yamato na siya mismo ang nagbayad ng hot spring at pagkain para lang mapasaya ang team. Matapos kumain, natulog na ang lahat. Kinabukasan, habang mahimbing pa ring natutulog si Naruto, nagising si Sai, nagbihis, at lumabas ng bintana nang hindi nagpapalem. Nagising din si Sakura at nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang si Sai ay kaina-hinalang naglalakad sa ibabaw ng pader. Nanaginip si Naruto na bogbog sarado siya ni Sakura at lahat ng babaeng kilala niya, lahat nakatapis ng tuwalya, matapos siyang mahuli sa paninilip. Agad siyang nagising mula sa bangungot at napansin niyang wala si Sai. Lumabas siya at nasalubong si Yamato na nagsabi sa kanya na nasa labas si Sai. Inutusan siya ni Yamato na tawagin si Sai at Sakura para makaalis na sila sa misyon. Samantala, nakita ni Sakura si Sai na abala sa pagguhit. Dahil na curious, nagbihis siya at nilapitan ito. Nagulat siya sa talento ni Sai sa pagguhit dahil hindi niya akalaing ang isang mukhang walang emosyon ay may ganitong sensibilidad. Tinanong niya kung ano ang pamagat ng iginuhit nito, pero sagot ni Sai, hindi siya nagbibigay ng titulo sa kanyang mga obra. Ipinunto ni Sakura na madalas pinapangalanan ng isang artista ang kanyang gawa batay sa nararamdaman o iniisip niya habang ginagawa ito. Ipinaliwanag ni Sai na libo-libo na ang iginuhit niya, pero hindi niya ito pinapangalanan dahil wala naman siyang nadaramang emosyon. Narinig ito ni Naruto at hindi na nagulat. Sinabi niyang hindi na nakakagulat na ang isang taong tulad ni Sai ay walang nararamdaman. Napatingin siya sa guhit ni Sai at sinabing wala naman itong espesyal. Sinagot siya ni Sai na pati naman ang ari niya ay wala ring espesyal. Biglang natawa si Sakura habang namula si Naruto sa sobrang hiya. Sinabi ni Sai na mauna na silang umalis at susunod na lang siya matapos niyang mag-empake. Nagpresenta si Sakura na tulungan siyang mag-empake at napansin niya ang isang lumang picture book. Sinabi ni Sai na siya mismo ang gumuhit nito. Nagtanong si Sakura kung maaari niya itong basahin sa daan pero tumanggi si Sai at sinabing pag-aari iyon ng kanyang nakatatandang kapatid kaya hindi niya ito ipinapakita kon inuman. Paglabas nila, nasalubong nila si Yamato na nakahanda ng umalis. Napansin niyang hindi pa rin nagkakasundo ang grupo. Pero agad na nagkunwaring nakangiti sina Sakura at Naruto para hindi na hamaba ang usapan, kaya nagpatuloy na sila sa kanilang misyon. Habang naglalakad papunta sa Kusage Pier, biglang lumihis si Yamato sa daan at naglakad sa loob ng kagubatan. Ipinaliwanag niya na maaaring patibong lang ng Akatsuki ang impormasyon ni Sakura at maaaring targete nila si Naruto. Naglakad sila hanggang sa Gum Abbey hanggang sa makita ni Yamato ang isang malawak na lugar na perpekto para magpahinga. Gamit ang kanyang wood release, lumikha siya ng isang bahay na gawa sa kahoy para matulugan ng team. Bago matulog, ipinaliwanag ni Yamato ang plano nila. Dahil ang spy ni Orochimaru ay inaasahan si Sasori, magpapanggap siyang si Sasori gamit ang Hirako puppet. Sinabi niyang humingi siya ng impormasyon mula sa Suna, pero kailangan pa rin niyang malaman ang mga kilos at ugali ni Sasori mula kay Sakura para maging mas makatotohanan ang pagpapanggap. Ipinaliwanag ni Yamato na siya ang unang haharap sa spy. At ang misyon nila ay hulihin ito nang hindi pinapatay o sinasaktan. Kung sakaling mabaygo siya at mauwi sa laban, kailangang gumamit sila ng body system kung saan dalawang ninja ang magtutulungan sa laban habang pinoprotektahan ang isa't isa. Itinalaga niya si Sakura bilang kanyang kasama, kaya naiwan sina Naruto at Sai bilang pangalawang team. Hindi natuwa si Naruto sa desisyong ito dahil ayaw niyang makipaglaban kasama si Sai. Nagtatago sina Naruto at Sai sa likod ng isang malaking bato habang pinagmamasdan ang Tenchi Bridge. Napansin nila ang isang tauhan ni Orochimaru sa tulay. Biglang may narinig na tunog ng kampana si Naruto at nang lumingon siya, nakita niya si Sasori, nakasuot ng robe ng Akatsuki at nasa loob ng kanyang Hirako puppet, papunta sa tulay. Nang mag-thumbs up si Sasori, agad na umatake sina Naruto at Sai sa spy, na sa totoo lang ay si Yamato lang na nagkukunyaring spy, at si Sasori, Hirako, ay si Sakura lang pala na nagbabalat kayo. Sinubukan ni Naruto at Sai na gumamit ng taijutsu laban kay Yamato, pero madali itong naiwasan ni Yamato at sinipa pa si Naruto, sabay sabing kulang pa ang kanilang mga galaw.
Muling umatake sina Naruto at Sai, nag-cross sila sa ere, at inilagay ni Sai ang kanang kamay niya sa likod upang makagawa si Naruto ng Rasengan sa palad niya. Pero ginamit ni Yamato ang wood release technique niya para magpausbong ng mga ugat mula sa lupa na siyang gumapos kay Sai. Ngunit lumabas na hindi pala totoong Sai yon kundi isang shadow clone lang ni Naruto. Biglang sumugod ang tunay na Naruto kay Yamato. Habang ang tunay na Sai na nagtatago sa likod ng puno ay gumamit ng Super Beast imitating drawing technique. Gumuhit siya ng ahas at binuhay ito tapos pinadala para balutin sina Naruto at Yamato. Ngunit ginamit ni Yamato ang body replacement technique para makaiwas. Tumakbo si Sai para hanapin ang tunay na Yamato habang naiwan si Naruto na nakatali. Di nagtagal, natunton ni Naruto at Sakura si Sai sa kagubatan at nakita nilang bihag na nito si Yamato. Napansin ni Yamato na masyadong mataas ang kakayahan ni Sai para lang maging simpleng miyembro ng team. Sa isip niya, may mabigat na dahilan si Tsunade kung bakit siya nagdududa kay Sai. Samantala, napansin din ni Sai kung gaano kalakas si Sakura dahil napiunit nito ang kanyang ink snake ng walang kahirap-hirap. Sinabi niya sa sarili na hinding-hindi siya dapat tamaan ni Sakura. Sa galit, tinanong ni Naruto si Sai kung alam ba niya ang ibig sabihin ng salitang kasama. Ang sagot ni Sai, isinulat niya lang ito sa scroll na lalong ikinainis ni Naruto. Nagtanong si Naruto kung bakit siya iniwan ni Sai na nakatali at ipinaliwanag ni Sai na wala namang silbi ang ginawa ni Naruto. Kung gagawa siya ng shadow clone na mukhang Sai pero gagamit pa rin ng isang jutsu na tanging tunay na Naruto lang ang nakakaalam, parang sinigaw na rin niya kay Yamato na may isang tunay na Sai na nagtatago kung saan. At dahil nagalit si Naruto nang gumamit si Yamato ng body replacement technique para makatakas, nagdesisyon si Sai na hindi na niya pwedeng alagaan si Naruto habang hinuhuli si Yamato. Kaya iniwan na lang niya itong nakatali hanggang matapos ang misyon. Naglakad palayo si Naruto sa inis pero biglang nagtanong si Sai kung bakit sobrang porsigido siyang iligtas ang isang kasama tulad ni Sasuke kahit na pinili nitong talikuran ng Konoha at ang kanyang mga kaibigan para kay Orochimaru. Napatiimbagang si Naruto sa galit kaya kinabahan si Yamato baka mag-transform ito sa version 2 form. Pero hindi yun nangyari. Sa halip, sinabi lang ni Naruto na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang isang kasama kahit pa makipagtulungan siya sa isang tulad ni Sai. Ipinaliwanag ni Sakura kay Sai na si Sasuke ay parang kapatid na ni Naruto. Hinimok niya itong unawain ang sitwasyon dahil may kapatid din naman si Sai. Ibinunyag ni Sai na patay na ang kanyang kapatid kaya hindi niya alam kung paano dapat magmukha ang isang taong nawalan ng kapatid. Nag-iisip siya kung ganoon din kaya ang ekspresyon ni Naruto. Napatahimik si Sakura sa sagot ni Sai at ipinaalala naman ito na wala siyang emosyon. Sinabi ni Yamato na bumalik na lang sila sa bahay nila na gawa sa kahoy para magpahinga. Habang naglalakad sila pabalik, sinabi ni Sakura kay Sai na maswerte pa rin ito. Ipinaalala niya na sinabi niya noon na hindi siya magdadalawang isip na saktan ito kung muli niyang babastusin si Sasuke. Pero gaya ni Naruto, titiisin na lang niya si Sai kung iyon ang kailangan para mailigtas si Sasuke. Sa huli, tinanggal ni Yamato ang pekeng Tenchi Bridge na ginawa niya gamit ang wood release. Bumalik ang grupo sa kanilang kampo, handa nang harapin ng totoong spy ni Orochimaru sa tunay na Tenchi Bridge kinabukasan. Ginamit ni Sai ang Super Beast imitating drawing technique niya para gumawa ng maliliit na daga at pinascout ang Tenchi Bridge. Nang makumpirma niyang walang bitag o tao roon at walang nakatagong Akatsuki, ginamit ni Yamato ang wood release transformation technique para mag-anyong Hireko, ang puppet ni Sasori, gamit ang larawan mula sa Senogekure. Matapos gayahin ang boses ni Hireko, tumungo na si Yamato sa tulay habang sina Sai, Naruto, at Sakura ay nagmamasid mula sa likod ng isang bato. Hindi nagtagal, dumating na ang spy sa parehong oras na si Yamato. At hindi ito basta kung sino, si Kabuto Yakushi mismo, ang dating medical nin ng Konoha. Ipinaliwanag ni Kabuto na kakagising lang niya mula sa sleeper spy ninjutsu ni Sasori, at muntik na siyang mahuli ni Orochimaru habang tinatakasan ito para makarating sa tulay. Gusto sanang lumapit ni Naruto kay Yamato para marinig ang usapan nila, pero ipinaliwanag ni Sakura na dahil sa malakas na hangin, hindi lang nila marinig si Kabuto, hindi rin sila maririnig ni Kabuto. Kaya mas mabuting manatili sila sa pwesto nila. Ang hindi nila alam, si Orochimaru mismo ay nagmamasid din sa tulay. Tinanong ni Yamato kung nasaan si Orochimaru at Sasuke. Sagot ni Kabuto, may isang lihim na hideout si Orochimaru hindi kalayuan sa tulay. Nang humingi siya ng bagay na ipinangako ni Sasori, napagtanto ni Yamato na hindi niya kayang panatilihin ang palabas ng matagal. Kaya imbes na sagutin si Kabuto, hinugot niya ang kanyang kanay para hulihin ito. Pero bago pa siya makakilos, biglang sumulpot si Orochimaru at ginamit ang kanyang mga ahas para igapos si Kabuto. Tumalon si Kabuto palayo at sumama sa tabi ni Panginoong Sasori.
Napaisip si Yamato, napasama siya sa alanganin. Alam niyang masyadong malakas si Orochimaru para labanan niya mag-isa. Pwede siyang makipaglaban kasama si Kabuto, pero malalaman nitong hindi siya ang tunay na Sasori dahil wala siyang puppet skills. Pwede rin siyang humingi ng tulong sa tatlong kasama niya, pero baka tumakas lang si Kabuto. Habang nag-iisip si Yamato, inihanda ni Kabuto ang kanyang chakra scalpel para atakehin si Orochimaru. Pero sa halip na tamaan si Orochimaru, bigla niyang tinaga si Hiriko. Naputol ang kahoy na puppet. At lumipad si Yamato sa ere, may hiwang sugat sa kanang braso. Sinubukan siyang patayin ni Orochimaru gamit ang Many Hidden Shadow Snake Hands technique, pero ginamit ni Yamato ang isang bersyon ng body replacement technique gamit ang wood release para makatakas. Nagulat si Orochimaru nang makita niyang may gumagamit ng wood release. Parang may naalala siya tungkol kay Yamato. Tinanong ni Kabuto kung si Yamato ba talaga si Sasori dahil hindi pa niya nakikita ang tunay na mukha ni Sasori. Sinabi ni Orochimaru na hindi ito si Sasori at ipapaliwanag niya kay Kabuto mamaya kung sino si Yamato. Tapos, hinutusan niya si Yamato na palabasin ang tatlong kasama niya na nagtatago. Lumabas sina Naruto, Sai, at Sakura at natuwa sina Kabuto at Orochimaru nang makita silang muli. Interesado si Orochimaru kay Naruto lalo na't Jinchuriki ito ng Nine Tails. Nagtaka siya kung sino nga ba ang mas malakas, si Naruto o si Sasuke. Sa galit ni Naruto nang makita sina Orochimaru at Kabuto, unti-unting naging pula ang kanyang mga mata dahil sa impluwensya ng Nine Tails. Naisip ni Orochimaru kung dapat ba niyang dalhin si Sasuke rito para ipalaban kay Naruto. Samantala, nagsisimula ng lumabas ang chakra ng Nine Tails sa katawan ni Naruto at unti-unti siyang pumapasok sa kanyang one-tailed form. Napanganga sina Sakura at Sai sa gulat habang ang chakra ni Naruto ay kumalat sa hangin. Nang banggitin ulit ni Orochimaru ang pangalan ni Sasuke, lumabas ang pangalawang buntot ni Naruto. Sa bilis na parang kidlat, sumugod siya at binigyan ng malakas na suntok si Orochimaru sa mukha. Napalipad si Orochimaru sa ere at bumangga sa napakaraming puno. Habang pabalik siya sa tulay, napansin niyang natuklap ang isang bahagi ng kanyang mukha na nagpakita ng tunay niyang host body, si Genyomaru. Ginamit niya ang face copying technique para ibalik ang kanyang mukha. Tila natuwa pa siya dahil sa wakas, kumikilos na si Naruto na parang tunay na Jinchuriki. Pansin din ni Kabuto na mas lumakas si Naruto dahil sa kapangyarihan ng Nine Tails. Biglang naalala ni Yamato ang usapan nila ni Jiraiya, Tsunade, at Kakashi sa ospital ng Konoha. Sinabi ni Jiraiya na bukod sa pagkakataong muntik na siyang patayin ni Tsunade matapos niyang silipin ito habang naliligo, ang isa pang beses na muntik na siyang mamatay ay nang pumasok si Naruto sa kanyang four-tailed form. Ipinaliwanag ni Jiraiya na tuwing nagagalit si Naruto, unti-unting lumalabas ang chakra ng Nine Tails at bumabalot sa kanya. Kapag lumalala ang galit niya, lumilitaw ang mas maraming buntot. Pero may limitasyon, hanggang 3 buntot lang niya kayang panatilihin ang kanyang isip. Kapag umabot sa 4, tuluyan siyang mawawala ng kontrol at magwawala ng walang pakundangan. Idinagdag ni Jiraiya na ang bersyon ni Naruto sa four-tailed form ay parang maliit na bersyon ng Nine Tails mismo. Kapag nangyari ito, sobrang lakas ng chakra na parang sinusunog ang balat ni Naruto, kaya natatakpan siya ng halo ng dugo at chakra. Matapos ang laban, otomatikong gumagaling ang katawan niya dahil sa mabilis na pag-recover ng Nine Tails, pero sa tagal ng ganitong proseso, pinapaiksi nito ang buhay ni Naruto. Nagulat si Tsunade at tinanong kung paano ito posible, kaya ipinaliwanag ni Jiraiya na humihina na ang selyo na nilagay ng 4th Hokage. Kaya mas madali nang lumabas ang chakra ng Nine Tails tuwing nagagalit si Naruto. Sinabi ni Tsunade, Jiraiya, at Kakashi kay Yamato na siya lang ang may kakayahang pigilan si Naruto dahil nasa dugo niya ang kapangyarihan ng First Hokage. Balik sa tulay, napansin ni Orochimaru kung bakit si Yamato ang team captain dahil si Naruto ay isang Jinchuriki. Sinabi niyang dapat maging thankful ang Konoha sa kanyang mga eksperimento. Nang magtanong si Kabuto kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Orochimaru na noong nasa Konoha pa siya, kumuha siya ng DNA ng First Hokage at sinubukang itanim ito sa mga sanggol at bata. Sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, walang nakaligtas o yun ang akala niya. Bago pa niya tuluyang tapusin ang eksperimento, nahuli siya ng Third Hokage sa ibang lab kaya napilitan siyang tumakas. Ngayon lang niya napagtanto na isa sa mga sanggol na ineksperimentuhan niya noon ay nakaligtas at ang batang iyon ay si Yamato. Naalala bigla ni Sakura ang kahoy na kulungan na ginawa ni Yamato noon at kung paano siya nagtataka kung paano niya nagagamit ang teknik ng First Hokage. Ngayon, gets na niya. Dagdag pa ni Orochimaru, may kakayahan ng First Hokage na kontrolin ang mga tailed beast. At dahil nasa dugo ni Yamato ang kapangyarihan ng First, pinili siya ng Konoha para bantayan si Naruto at pigilan siya kung kinakailangan.
Galit na galit si Naruto at sumigaw na ibalik ni Orochimaru at Kabuto si Sasuke sa kanila. Pero sagot ng dalawa, si Sasuke mismo ang nagdesisyong sumama sa kanila. Sabi ni Orochimaru, kung gusto talagang malaman ni Naruto ang tungkol kay Sasuke, kailangan muna niyang bugbugin ang impormasyon mula sa kanya. Sa sobrang galit, mas lalo pang lumakas ang chakra ng Nine Tails at lumabas ang pangatlong buntot ni Naruto. Sa sandaling lumitaw ang pangatlong buntot, sobrang lumakas ang chakra sa paligid na nagbigay ng mainit at nakakapasong hangin sa lahat ng nasa tulay. Napagtanto ni Sai na ang tunay na lakas ni Naruto ay nanggagaling sa demonyong Seliado sa loob niya. Habang nakatitig si Orochimaru sa nagbabagong anyo ni Naruto, ramdam niya ang papalapit na presensya ng Ninetales mismo. Hindi nagtagal, unti-unting bumuo ng isang malaking chakra vortex sa itaas nila ang tatlong buntot na si Naruto. Galit na galit si Naruto sa kanyang three-tailed form at handa nang sugurin si Orochimaru. Nararamdaman ni Kabuto ang paparating na atake kaya sumubok siyang umatake mula sa likod gamit ang kanyang chakra scalpel. Pero naamoy ni Naruto ang panganib at biglang humarurot ng sigaw. Sa lakas ng chakra na lumabas sa kanya, napalipad si Kabuto pabalik at diretso siyang bumangga kay Sakura na agad nawalan ng malay. Hindi pa tapos ang biyahe ni Kabuto, lumipad pa siya papunta sa kabilang dulo ng tulay. Kung saan mabilis na umiwas sina Sai at Yamato. Sa huli, sumemplang siya sa isang puno sa kagubatan. Dahil sa lakas ng sigaw ni Naruto, tuluyan nang nasira ang Tenchi Bridge. Tumalon si Naruto papunta kay Orochimaru na nasa kabila ng tulay pero mukhang may ibang plano si Sai. Nagsabi siya na ito na ang tamang oras para simulan ang kanyang tunay na misyon. Gumuhit siya ng isang higanteng ibon gamit ang Super Beast Imitating Drawing Technique at lumipad papunta sa direksyon ni Naruto at Orochimaru. Samantala, habang bumabagsak si Sakura mula sa wasak na tulay, sinubukan ni Yamato tawagin si Sai para sagipin ito. Pero kahit kayang-kaya niyang gawin, umiwas lang si Sai at hinayaan si Sakura na mahulog. Buti na lang mabilis kumilos si Yamato at ginamit ang kanyang wood release para patatagin ang tulay at sagipin si Sakura bago ito sumubsob sa bangin. Sa kabilang dako, nagtagumpay si Naruto na punitin ang isang braso ni Orochimaru. Pero kalmado lang si Orochimaru at naglabas ng panibagong katawan mula sa bibig niya, parang bagong labas na balat ng ahas. Balik ulit ang kanyang kamay na parang walang nangyari. Tila nababagot pa siya at sinabing hindi pa rin sapat ang lakas ni Naruto at hindi pa niya naabot ang antas ni Sasuke. Sa loob ng kagubatan, ginamit ni Kabuto ang kanyang chakra para pagalingin ang sarili. Napagtanto niya ngayon niya lang talaga naintindihan kung bakit hinahabol ng Akatsuki si Naruto dahil ngayon lang siya nakalasap ng totoong lakas ng isang Jinchuriki. Habang patuloy ang labanan, ang isip ni Naruto ay nagsimulang lumubog sa kanyang kalooban. Napunta siya sa isang madilim at tabigang lugar. Habang unti-unting lumiliwanag ang paligid, nakita niya si Sasuke na tumatakbo palayo. Sinubukan niyang habulin ito pero mabagal siyang gumalaw sa tubig samantalang si Sasuke ay parang naglalakad lang sa ibabaw nito. Habang patuloy na tumataas ang tubig, nahirapan siyang lumangoy at tuluyang nawala si Sasuke sa kanyang paningin. Bumalik sa kanya ang alaala ng huling laban nila ni Sasuke kung paano siya nabigong pigilan itong sumama kay Orochimaru. Sinisi niya ang sarili dahil sa kakulangan ng lakas para iligtas ang kanyang kaibigan. Nangako siya na hindi na niya hahayaang masira ang kanilang pagkakaibigan. Habang lumulutang siya sa tubig, napadpad siya sa harap ng isang napakalaking hawla, ang kulungan ng Nine-Tailed Fox. Unti-unti siyang hinihigop papasok at doon siya sinalubong ng halimaw. Hinawakan siya ng Nine-Tails sa kanyang malalaking palad at nagsimulang palakasin pa ang kanyang kontrol kay Naruto. Sa tunay na mundo, nagsimulang matuklap ang balat ni Naruto dahil sa sobrang tindi ng chakra ng Nine-Tails. Tuluyan itong nasunog, at ang natira na lang sa kanya ay dugo at pulang chakra. Dahan-dahan, lumabas ang ikaapat na buntot niya, pumasok na siya sa kanyang version 2 form. Napansin ni Yamato at Sakura ang usok na nililikha ng chakra ni Naruto, habang si Sai, na nasa itaas pa rin, ay nagmamasid lang. Naiwan si Yamato sa tabi ni Sakura habang nagpadala siya ng isang wood clone para hanapin si Naruto. Sa sobrang sakit ng transformation ni Naruto, naglabas siya ng napakalakas na alon ng chakra na nagpatamba ng mga puno at nagpasabog sa higanteng inkbird ni Sai. Nakahanap ng proteksyon ng wood clone ni Yamato gamit ang wood locking wall. Kaya ligtas siya sa tindi ng pagsabog. Samantala, nakaligtas din si Orochimaru at tila lalong naiintriga kay Naruto. Nag-iisip siya kung ano ang magiging resulta ng laban na ito. Hindi nagtagal, nakita ng wood clone ni Yamato ang anyo ni Naruto sa kanyang 4 na buntot at napamura siya sa sarili dahil hindi niya napigilan ang transformation. Ngayon, wala nang balat si Naruto, wala na rin siyang kontrol sa sarili, at puro dugo at chakra na lang ang bumabalot sa kanya.
Bigla siyang naglabas ng isang nakakatakot at nakabibinging alingaw-ngaw na sigaw. Ngayon, seryoso na siya, bumuga siya ng 1,000 ahas at bawat isa may hawak na espada sa bibig. Pero hindi natinag si Naruto. Sa isang kamay lang, naglabas siya ng isang napakalakas na chakra blast na natunaw ang mga ahas at pinatalsik si Orochimaru sa ere. Sa tindi ng laban, hindi makalapit si Sai at ang Wood Clone ni Yamato. Ngunit nagawa pa rin ng Wood Clone ipaalam kay Yamato na umabot na nga si Naruto sa kanyang 4 na buntot na anyo. Sa kanyang 4 na buntot na anyo, sinugod ni Naruto si Orochimaru. Sinubukan ni Orochimaru gamitin ang kanyang mga ahas para atali si Naruto, pero sa isang iglap, natupok lang ang mga ito ng naglalagablab na chakra ng Nine Tails. Habang unti-unting naluluto na rin si Orochimaru sa init, agad siyang gumamit ng kanyang body replacement technique, lumabas siya mula sa sariling bibig bago pa siya tuluyang maging inihaw. Ngayon, mukhang mas gusto niyang maging ahas kaysa tao, nananatili ang kalahati ng katawan niya bilang buntot ng ahas habang mabilis siyang gumapang papunta kay Naruto. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Naruto. Pero hindi nagpatalo si Naruto, lumabas pa ang isa pang ulo ng fox mula sa kanyang katawan at sinungkit si Orochimaru gamit ang mahahabang kuko ng chakra. Hati sa dalawa si Orochimaru. Pero parang wala lang, agad niyang pinagdugtong ulit ang kanyang katawan na parang laruan lang. Sa kabilang dulo ng wasak na Tenchi Bridge, lumapit si Kabuto kina Yamato at Sakura. Nagtataka siya kung paano nalaman ng Konoha ang tungkol sa kanyang pulong kay Sasori. Sinabi niyang kahit ang ibang miyembro ng Akatsuki ay hindi alam ito. At dahil hindi tipo ni Sasori ang magsalita sa ilalim ng pagpapahirap, maaaring nahuli o napatay na siya. Nang marinig niya kay Sakura na napatay na nga si Sasori, natuwa pa siya. Ayon kay Kabuto, matagal nang may galit si Sasori kay Orochimaru at lagi niyang sinasabing papatayin niya ito. Kaya naman malamang, ipinaalam ni Sasori ang sikreto niyang pulong para ipapatay si Orochimaru bilang huling paghihiganti. Samantala, sa kabila ng sirang tulay, naghahanda si Naruto sa kanyang pinakamatinding teknik ng Tailed Beast, ang Tailed Beast Ball. Habang pinagmamasdan ng Wood Clone ni Yamato si Naruto, nagtataka siya kung paano pa rin ito nakakagalaw kahit balot na ng sobrang daming chakra ang katawan niya. Maging si Orochimaru ay nag-iisip rin ng pareho, dapat daw ay sobrang bigat na ng chakra na ito para kay Naruto. Habang nilulunok ni Naruto ang mga chakra ball para sa kanyang ultimate attack, bigla nga siyang lumubog sa lupa sa sobrang bigat. Pero kahit ganun, itinira pa rin niya ang Tailed Beast Bomb bilang isang sinag papunta kay Orochimaru. Mabilis na gumamit si Orochimaru ng Triple Rashomon, ang kanyang pinakamalakas na depensa. Pero walang kwenta. Sa isang iglap, naglaho lang ang 3 pader na parang papel sa harap ng Tailed Beast Bomb. Dahil wala nang ibang depensa, napilitan si Orochimaru gamitin ang kanyang huling alas, ang Sword of Kusanagi. Sinubukan niyang itarak ito kay Naruto at kahit na tinamaan niya ito, hindi tumagos ang espada. Sa halip, napalipad lang si Naruto palayo, dumiretso sa ere, at sumalpok sa isang pader malapit sa tulay. Ngayon lang nakita ni Yamato, Sakura, at Kabuto ang anyo ni Naruto sa 4 na buntot at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ayon kay Kabuto, ito na ang pinakamalapit na anyo ni Naruto sa isang ganap na Nine-Tailed Fox transformation. Napalunok si Sakura, kinilabutan siya sa nakakatakot na hitsura ni Naruto. Nakadiin si Naruto sa gilid ng bangin matapos siyang matamaan ng Sword of Kusanagi ni Orochimaru. Pero kahit anong tusok ng espada, hindi ito tumatago sa katawan ni Naruto dahil balot siya ng chakra ng Nine Tails. Nang makita ito, binawi ni Orochimaru ang espada at dahan-daang bumalik sa kanyang katawan. Habang nagmamasid si Sai kay Orochimaru, hindi niya alam na siya mismo ay pinapanood ng Wood Clone ni Yamato. Samantala, nagbubulungan si Orochimaru mag-isa, nararamdaman niyang tinatanggihan na siya ng katawan ni Genyomaru at malapit na siyang maubusan ng oras. Pero hindi siya masyadong kinakabahan dahil hawak pa rin niya si Sasuke. Si Kabuto naman, nagulat kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Naruto para lang mabawi si Sasuke. Para sa kanya, wala nang natirang Naruto, puro halimaw na lang ang nasa harapan niya. Napaisip si Sakura sa pangako ni Naruto sa kanya dati na ibabalik niya si Sasuke kahit anong mangyari. At dahil alam niyang hindi aatras si Naruto sa sinabi niya, tumakbo siya papalapit sa kanya habang umiiyak. Kahit binalaan siya ni Yamato, hindi siya nakinig. Nagsimula siyang magsalita kay Naruto, pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, hinampas lang siya ni Naruto gamit ang kanyang buntot. Napalipad siya sa ere at bumagsak sa lupa, sugatan. At bago pa siya tuluyang masaktan ni Naruto, mabilis na gumamit si Yamato ng wood release para igapos si Naruto gamit ang malalaking puno. Habang nangyayari ito, biglang lumapit si Kabuto kay Sakura. Akala ni Yamato, papatayin na niya ito, kaya't agad niya ring ginapos si Kabuto gamit ang kanyang kahoy.
Pero nagulat siya sa sinabi ni Kabuto, hindi siya nandito para manakit kundi para gamutin si Sakura. Ginawa niya ang kanyang makakaya para pagalingin ang mga sugat nito. Habang palis si Kabuto, sinabi niyang pareho lang ang kanilang kalaban, ang Akatsuki. Ang dahilan kaya niya sila tinulungan ay para lang mabawasan nila ang miyembro ng Akatsuki para sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang makawala ni Naruto mula sa mga gapos ni Yamato. Wala nang ibang paraan, kaya ginamit ni Yamato ang Hokage-style 60-year-old technique, Kekuan entering society with bliss-bringing hands. Ginamit niya ang kapangyarihan ng First Hokage's Wood Release at ang kristal na kwintas na suot ni Naruto para pigilan at silyuhan ang chakra ng Nine Tails. Parehong nahirapan si Yamato at Naruto sa proseso, pero unti-unting bumalik si Naruto sa kanyang normal na anyo. Samantala, lumapit si Sai kay Orochimaru, sinasabing wala siyang masamang intensyon, isa lang siyang mensahero ni Danzo Shimura. Nagulat si Orochimaru nang marinig ang pangalan ni Danzo, hindi niya akalain na buhay pa ito. Sinabi niyang handa siyang makinig, pero binalaan si Sai na piliin niyang mabuti ang kanyang mga salita dahil isang maling salita lang, patay siya. Pero ang sagot ni Sai, hindi niya kayang pumili ng tamang salita. Kasi trabaho lang niya ang ulitin ang eksaktong mensahe ni Danzo. Habang nakangiti siya kay Orochimaru, biglang nagpakawala ng espada ang Sannin papunta sa kanya. Tumagos ito sa kanya, pero hindi pala siya ang totoong Sai, isa lang siyang ink clone. Nainis si Orochimaru at sinabing wala raw modo si Sai, dapat daw, kung may mensahe, harapan itong sinasabi. Biglang lumabas ang totoong Sai mula sa lupa at sinabihan siya ni Orochimaru na patunayan na mapagkakatiwalaan siya. Habang kinukuha ni Sai ang laman ng kanyang bag, bigla siyang sinugod ni Kabuto. Nalaglag ang mga gamit niya sa lupa, pati ang isang sobra. Sinabi ni Sai na ang nasa loob ng sobra ay isang personal na mensahe mula kay Danzo para kay Orochimaru. Pagkabukas nito, inutusan ni Orochimaru si Kabuto na isama si Sai. Umalis silang tatlo nang hindi nila namamalayan na pinapanood lang sila ng wood clone ni Yamato. Samantala, sa kabila ng labanan, ginamit ni Yamato ang Hokage-style 60-year-old technique, Kekuan entering society with bliss-bringing hands kay Naruto. Unti-unti niyang pinigilan at sinelyuhan ang chakra ng Nine Tails hanggang sa bumalik si Naruto sa kanyang normal na anyo. Pero dahil sa proseso, sobrang sakit at nawala ng malay si Naruto. Napansin ni Sakura na sobrang lala ng lagay ni Naruto, lahat ng balat niya sunog. Agad siyang gumamit ng mystical palm technique para pagalingin ito. Habang ginagamot niya si Naruto, tinanong niya si Yamato kung pwede siyang turuan ng kanyang technique. Pero ipinaliwanag ni Yamato na siya lang ang may kakayahang gawin yon. Dahil nasa dugo niya ang DNA ng First Hokage. Dagdag pa niya, ang kwintas ni Naruto ay may espesyal na bato na kayang kontrolin ng isang Jinchuriki o Tailed Beast pero kailangan ng chakra ng First Hokage para gumana ito. Dahil sa gamutan ni Sakura, unti-unting bumalik ang balat ni Naruto at nagising siya. Nakita niyang umiiyak si Sakura at inisip agad na si Sai ang may kasalanan. Akala niya, tinawag na naman ni Sai si Sakura na pangit o may kakaibang lakas. Sumagot si Sakura na totoong ang tinawag siyang pangit ni Sai pero hindi niya binanggit ang tungkol sa lakas niya. Dahil dito, pinagsakloban ni Sakura si Naruto ng isang malakas na suntok. Pagkatapos nito, napansin nilang wala na si Sai. Ipinaalam ni Yamato na sumama si Sai kay Orochimaru at posibleng may ibang misyon ito na hindi nila alam. Habang naglalakad sila, napansin ni Naruto ang nawasak na Tenchi Bridge at ang malambot na lupa sa paligid. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at bakit siya nawala ng malay. Agad namang sumingit si Sakura at sinabing si Orochimaru ang nakapagpatulog sa kanya. Nainis si Naruto na natalo siya nang hindi niya nalalaman, habang si Yamato ay tahimik lang, naaalala ang babala ni Jiraiya na nawawala ng malay si Naruto tuwing umaabot siya sa ika-4 na buntot. Sa hindi kalayuan, napansin nila ang mga gamit na naiwan ni Sai. Kasama ang pinakamahalagang gamit nito, ang lumang larawan sa kanyang libro na may kaugnayan sa kanyang kuya. Nag-isip si Sakura kung bakit niya ito iniwan at napag-isipan ni Yamato na baka nagmamadali si Sai nang umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Naruto na traidor si Sai. Pero naalala ni Sakura ang babala ni Tsunade na mag-ingat kay Sai dahil tauhan ito ni Danzo, isang tao na hindi sang-ayon sa dating Third Hokage at galit kay Tsunade bilang apo ng First Hokage. Sinabi niya ito sa grupo. At dagdag pa ni Yamato na posibleng may mas malalim na plano si Danzo, baka plano nitong pabagsakin ang buong Konoha. Naguguluhan si Naruto sa sinabi ni Yamato na may plano para sirain ang Konoha. Ipinaliwanag ni Sakura na hindi gusto ni Danzo si Tsunade dahil siya ang paboritong estudyante ng Third Hokage at apo ng First Hokage, kaya dala-dala niya ang kanilang mga paniniwala. Sabi naman ni Yamato, si Tsunade ang pumili ng mga namumuno sa Konoha ngayon at lahat sila ay may parehong paniniwala.
Dahil hindi sang-ayon si Danzo sa mga ito, malamang na nakikipagsabuatan siya kay Orochimaru para pabagsakin ang Konoha. Kapag nagkagulo, posibleng mapatalsik si Tsunade bilang Hokage at si Danzo ang papalit para baguhin ang Konoha ayon sa gusto niya. Napagtanto ni Sakura na kung dati ay nabigo si Orochimaru, ngayon ay may panloob na suporta siya mula kay Danzo at si Sai ang nagiging tulay nila. Kaya sabi ni Yamato, kailangan nilang alisin si Sai at sundan sina Orochimaru, Kabuto, at Sai. Pero may problema, hindi pa maayos ang paningin at kilos ni Naruto. Gusto sanang hintayin ni Sakura na gumaling siya. Pero sabi ni Yamato, iwanan na lang siya roon. Hindi sang-ayon si Sakura at sinabi na hindi iyon gagawin ni Kakashi. Sumagot si Yamato na magkaiba sila ni Kakashi at hindi na sila mga batang kailangang protektahan. Bilang shinobi ng Konoha, kailangan nilang higaitan si Kakashi at tapusin ang misyon. Biglang bumangon si Naruto at sinabing kaya niyang sumabay, kaya umalis na ang grupo. Habang naglalakad sina Yamato, Naruto, at Sakura sa gubat, nanlalabo ang paningin ni Naruto at muntik nang sumalpok sa puno. Sa huling segundo, nakaiwas siya, pero si Sakura, na nakatingin lang sa kanya, sinubukang umakyat sa mataas na pwesto. Ang problema, may sugat siya sa kanang braso, kaya nadulas siya at nahulog. Sinubukan siyang saluhin ni Naruto sa ere pero sumabli siya, kaya si Yamato ang umatras para sagipin si Sakura. Napansin ni Naruto ang sugat ni Sakura at tinanong kung paano ito nangyari. Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing gawa iyon ni Orochimaru. Sinabi ni Sakura na ayos lang siya, pero inutusan siya ni Yamato na magpahinga. Kahit kanina ay nagmamadali siya, ipinaliwanag ni Yamato na iba ang pagmamadali sa pagiging pabaya. Samantala, patuloy pa ring sinusundan ng Wood Clone ni Yamato sina Orochimaru, pero naghanda ng patibong sina Kabuto. Gumawa si Kabuto ng bangkay na kamukha ni Sai at nilagyan ito ng kanai, shuriken, at explosive tags. Hindi sinasadyang na-trigger ng Wood Clone ni Yamato ang bitag, kaya naputol ang koneksyon niya sa tunay na Yamato. Sinubukan ni Sakura gamutin ang sugat niya pero hindi gumaling. Dahil dito, inutusan ni Yamato si Naruto na maging bagong combat partner niya at pumunta sila sa kakahuyan para magplano ng battle strategy. Pero pagkalayo nila kay Sakura, biglang huminto si Yamato. Tumingin kay Naruto at diretsahang sinabi sa kanya na siya mismo ang nakasakit kay Sakura. Biglang naalala ni Naruto ang dagwang si Jiraiya na tinanong siya kung may natatandaan ba siya sa nangyari. Doon niya naintindihan na siya pala ang Samaire sa Tenchi Bridge at sa paligid nito. Pinagalitan siya ni Yamato dahil hinayaan niyang lumunin siya ng galit at gamitin ang kapangyarihang alam naman niyang makakasakit sa mga nasa tabi niya. Sinabi rin ni Yamato na ang lakas ng Nine-Tailed Fox ay hindi kanya, kaya huwag niyang asahan iyon para sagipin si Sasuke o protektahan si Sakura. Dapat niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan dahil sapat na ang lakas niya. Samantala, patuloy na tumatakbo sina Sai, Orochimaru, at Kabuto sa ibabaw ng ilog papunta sa kanilang hideout. Nagpahinga muna sila para linisin ni Kabuto ang mga gamit at sandata niya. Sinabi ni Kabuto kay Orochimaru na kailangan niya ng bagong bangkay na lalaki, edad 15 hanggang 17, para palitan ang ginamit nilang patibong. Napansin naman ni Sai na wala sa bag niya ang kanyang picture book at naalala niyang nalaglag ito nang ambusin siya ni Kabuto. Habang nag-uusap sina Naruto at Yamato tungkol sa battle strategy, naisipan ni Sakura na basahin ang picture book ni Sai. Tinawag niya sina Naruto at Yamato para tingnan ito. Doon nila nakita na tungkol ito sa dalawang batang lalaki na lumalaban sa mga kalaban at kinukuha ang mga gamit ng mga ito. Pero sa kalagitnaan ng kwento, nagharap ang dalawa sa isang laban. May isang pahina na blanko, habang sa kabila ay may isang itim ang buhok na walang mukha. Napansin ni Naruto na ang batang iyon ay si Sai. Napagtanto naman ni Sakura na ang isa pang bata ay ang kanyang kuya, na pumanaw na. Sa wakas, dumating sina Orochimaru, Sai, at Kabuto sa hideout. Pagpasok nila, napansin ni Sai na may isang lalaking naghihintay sa kanila. Agad niyang nakilala kung sino ito, walang iba kundi si Sasuke Uchiha. Sa harapan nila, nakabukas ang Sharingan ni Sasuke, at sinabi niyang huli na naman si Orochimaru. Sa hideout ni Orochimaru sa Kusage Court, sa wakas ay nagkaharap sina Sai at Sasuke, ang taong matagal nang hinahanap ni Naruto at Sakura. Medyo naiinip si Sasuke dahil hinihintay niya si Orochimaru para turuan siya ng bagong teknik. Sinubukan ni Sai na ipakilala ang sarili niya kay Sasuke, pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, ginamit ni Sasuke ang kanyang Sharingan at pinatulog siya sa isang matinding Genjutsu. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Sai, isang bagay na hindi niya madalas maramdaman, at napaluhod siya. Pagkatapos ng ilang saglit, nakabawi siya at sinabi kay Sasuke na siya siguro ang hinahanap ni Naruto. Nang marinig ang pangalan ni Naruto, medyo naintriga si Sasuke pero ang sagot niya lang ay parang pamilyar lang ito.
Sinabi ni Sai na ayon kay Sakura, itinuturing ni Naruto si Sasuke bilang kapatid. Ngunit sumagot si Sasuke na iisa lang ang tunay niyang kapatid at iyon ang dapat niyang patayin. Pagkasabi noon, biglang naglaho si Sasuke at umalis na rin si Orochimaru, iniwan si Sai kay Kabuto. Bago umalis, iniabot ni Sai kay Kabuto ang laman ng envelope ni Danzo at sinabing ihanda ang bingo book. Binuksan ito ni Kabuto at nagulat siya sa nakita, mga personal files ng lahat ng Anbo na sumusunod sa utos ng Hokage, kasama na ang mga miyembro ng Hokage Guard Platoon. Samantala, sa labas ng hideout, muling nagkita sina Yamato, Naruto, at Sakura kasama ang wood clone ni Yamato. Sinabi ng clone na nasa likod lang ng isang malaking bato ang hideout ni Orochimaru. Matapos kunin ni Yamato ang impormasyon mula sa clone, binigyan niya ang grupo ng tracking seeds na kailangang lunukin. Sinabi niya na naglagay siya ng isa sa pagkain ni Sai at isa sa damit nito, kaya nalaman ng wood clone ang kinaroroonan niya. Gamit ang Earth Release, tunneling technique, gumawa si Yamato ng malaking butas sa lupa para makalusot sila ng hindi nahahalata. Naunang sumunod si Sakura. Habang naghahanda si Naruto na tumalon, naisip niya na sa wakas, malapit na ulit niyang makita si Sasuke. Sa loob ng hideout, natigil bigla ang grupo sa isang dead end. Sinabi ni Naruto na gagamitin niya ang Rasengan para basagin ang pader, pero pinaalalahanan siya ni Sakura na baka marinig sila ni Orochimaru. Sa halip, ginamit ni Yamato ang wood release, hand tool manipulation technique para gawing drill ang kanyang daliri at binutas ang pader. Nang mabuksan ang daanan, nagbigay siya ng babala sa grupo na huwag gumamit ng maraming chakra para hindi sila matuntun. Habang naglalakad sina Kabuto at Sai, dinala siya ni Kabuto sa isang kwarto at sinabihang huwag magsalita kung hindi kailangan. Dahil hindi pa rin siya tiwala kay Sai bilang miyembro ng Root, inilock niya ito sa loob. Matapos suriin ni Sai kung may nagmamanman sa kanya, kinuha niya ang 2 scroll at sumamon ng bingo book. Samantala, naalala ni Kabuto ang utos ni Orochimaru at napagtanto niyang naiwan niya ang envelope sa kwarto ni Sai. Bumalik siya para kunin ito, hindi niya alam na nasa kabilang hallway na sina Naruto, Sakura, at Yamato, naghahanap kay Sai. Sa loob ng kwarto, binubuklat ni Sai ang bingo book pero biglang natigilan siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok ang Team Kakashi sa kwarto ni Sai. Ginamit ni Yamato ang wood release hand tool manipulation technique para gawing susi ang daliri niya at binuksan ang pinto. Ibinigay ni Sakura kay Sai ang kanyang picture book na ikinatuwa naman ito. Galit na tinanong ni Naruto si Sai kung bakit niya sila niloko. Dahil hindi na niya maitago ang sikreto niya at hindi rin niya kayang labanan ang tatlo ng sabay-sabay, inamin na ni Sai ang totoong misyon niya. Sinabi niya na pinadala siya ni Danzo para magkunwaring tauhan ni Orochimaru at makipagsabuatan sa kanya para wasakin ang Konoha. Naalala ni Sakura ang mga buhay na nawala noong huling beses na sinubukang wasakin ni Orochimaru ang Konoha, lalo na ang pagkamatay ng Third Hokage, kaya lalo siyang nainis kay Sai. Pero hindi ito dinamdam ni Sai. Ipinaliwanag ni Yamato na si Sai ay mula sa Root, isang espesyal na grupo na sinanay ni Danzo para maging walang emosyon. Idinagdag niya na ang ganitong klaseng training ay katulad ng ginagawa sa Kurogakure. Naalala ni Naruto ang Kiri, ang bayan ni Zabuza. Muli niyang naisip ang kwento ni Zabuza tungkol sa matinding graduation exam sa Kiri, kung saan kailangang patayin ng mga mag-aaral ang kanilang mga kaklase para makapasa. Pero hindi kumbinsido si Sakura. Sinabi niya na kahit paano, may emosyon pa rin si Sai dahil halatang pinapahalagahan niya ang picture book niya. Ipinunto niya na mahalaga ito kay Sai dahil ito na lang ang natitirang alaala niya sa kanyang kapatid. Agad namang itinanggi ni Sai na may ganitong koneksyon siya sa libro at idinagdag pa niya na hindi rin talaga, Sai, ang tunay niyang pangalan. Wala siyang pangalan dahil isa lang siyang gamit ni Danzo. Inamin niyang hindi niya totoong kapatid ang lalaking nasa picture book niya. Isa lang itong batang lumaki kasama niya sa Root. Duda si Yamato na baka pinatay ni Sai ang kapatid niya, pero may halong emosyon nang sagutin ni Sai na hindi niya ito pinatay. Sa halip, namatay ito dahil sa sakit. Ang picture book ay ginagawa niya noon bilang regalo, pero nang mamatay ang kapatid niya, hindi na niya alam kung paano tatapusin ito. Simula noon, itinaboy na niya ang anumang personal na damdamin. Samantala, pabalik si Kabuto sa kwarto ni Sai para kunin ang envelope na naiwan niya. Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa Anbo ng Konoha, lalo na ang mga bantay mismo ng Hokage. Ngunit pagpasok niya sa kwarto, nagulat siya, wala ng tao at wala na rin ang envelope. Lumipat na pala ang Team Kakashi kasama si Sai sa labas ng hideout. Ginamit ni Yamato ang wood release para igapos si Sai. Sinabi ni Naruto na ngayon na wala nang sagabal, pwede na nilang ituloy ang misyon nilang iligtas si Sasuke. Hindi maintindihan ni Sai kung bakit pinagpipilitan ni Naruto na iligtas si Sasuke.
Sabi niya, ilang minuto lang ang nakalipas nang makita niya si Sasuke. At mukhang wala naman itong pakialam kay Naruto. Hindi niya maintindihan kung bakit pilit pang nililigtas ni Naruto ang isang taong ayaw namang maligtas. Ipinaliwanag ni Naruto na noon, inis siya kay Sasuke dahil ito ang pinakamagaling sa klase, habang siya naman ang pinakawalang kwenta. Pero habang tumatagal, nabuo ang isang hindi matatawarang koneksyon sa pagitan nila. Para kay Naruto, si Sasuke ang unang taong tunay na tumanggap sa kanya. Dahil sa bond na ito, handa siyang protektahan si Sasuke kahit pa kailangan niyang labanan si Orochimaru. Medyo naantig si Sai sa sinabi ni Naruto pero hindi niya ito ipinahalata. Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Naruto, handa na siyang sagipin si Sasuke. Habang ipinagpipilitan ni Naruto na babawiin niya si Sasuke, biglang lumitaw si Kabuto at inambush sila. Nagulat si Kabuto na nahanap siya ng Team Kakashi, pero naalala niyang si Yamato ay isa sa mga eksperimento ni Orochimaru, kaya hindi na siya nagtataka. Pinapalayas ni Naruto si Kabuto, pero syempre, hindi ito umalis. Dahil doon, sumugod si Naruto gamit ang Rasengan. Pero parang wala lang kay Kabuto, naiwasan niya ito at pinawi ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, ginamit ni Naruto ang Shadow Clone Technique para sabayang atakihin si Kabuto. Pero malupit si Kabuto, binali niya ang isang pulso ni Naruto at ginamit ang kanyang Chakra Scalpel para patumbahin ang iba pang kopya ni Naruto. Pinatrap naman siya ni Yamato gamit ang wood release pero nakaiwas si Kabuto sa ere. Hindi rin nagpatalo si Sakura, umakyat siya sa mga istrukturang gawa sa kahoy at sinubukang suntukin si Kabuto gamit ang Chakra Enhanced Strength. Ngunit sa huling sandali ay nagawang mailagan ni Kabuto ang suntok ni Sakura. Ang suntok ni Sakura sa halip ay tumama sa bato, sobrang lakas ng tama na nagkabutas ito at nag-ambala ang isang pugad ng putakti. Sa inis ng mga putakti, sabay-sabay nilang inatake si Kabuto. Pero hindi pa rin natinag si Kabuto, ginamit niya ang kanyang Chakra Scalpel para tabasin ang mga putakti ng isang mabilisang slash. Naisip ni Kabuto na baka hindi niya kayang sabayan ng tatlong shinobi kaya pinalaya na lang niya si Sai. Pero kampante pa rin siya kay Sai, iniisip na kakampi niya ito. Matapos noon, pinagsalitaan niya si Naruto, tinawag itong nakakaawa dahil patuloy nitong hinahabol si Sasuke kahit hindi na raw ito ang dating Sasuke na kilala nila. Naalala ni Sai ang sinabi ni Naruto tungkol sa kanilang bond ni Sasuke. Bigla siyang kumilos at inatake si Kabuto mula sa likod, sabay gapos dito. Sinabi ni Sai na gusto niyang makita mismo ang bond sa pagitan ni Naruto at Sasuke. Nang tanungin ni Kabuto kung ano ang ginagawa niya, sinagot lang siya ni Sai gamit ang sariling salita nito na ang mga tao ay nagbabago. Ginamit ni Yamato ang wood release para ikadina si Kabuto habang naghahanda ang grupo na muling pumasok sa hideout. Ibinunyag ni Kabuto na tapos na dapat ang training ni Sasuke kay Orochimaru at malamang nagpapahinga ito sa isa sa mga silid. Napangiti si Naruto at Sakura, sigurado na silang nasa loob talaga si Sasuke. Pero bago pa sila makapasok, binalaan sila ni Kabuto, maraming walang laman na kwarto at mahahabang pasilyo, kaya posibleng hindi lang si Sasuke ang matagpuan nila kundi pati ang personal na kwarto ni Orochimaru, pero syempre, wala nang atrasan. Desidido silang hanapin si Sasuke kahit anong mangyari. Naiwan ang isang wood clone ni Yamato para bantayan si Kabuto habang ang Team Kakashi ay pumasok na muli sa hideout. Sa loob, nagiwalay sila sa dalawang grupo, Yamato at Sakura sa isa, at Naruto at Sai sa kabila. Pumayag si Sai. At si Naruto naman, kahit may pag-aalinlangan, sumunod na rin dahil gagawin niya ang lahat para mahanap si Sasuke. Pinagtinginan nila ang maraming silid pero wala silang makitang Sasuke. Habang naghahanap, nagbalik sa alaala ni Naruto at Sakura ang kanilang mga pinagsamahan kasama si Sasuke noon. Habang patakbo sa isang pasilyo, malakas na sumigaw si Naruto, tinatawag ang pangalan ni Sasuke. Sa isang silid, nagising si Sasuke. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at kitang-kita ang Sharingan na activated. Pero ilang saglit lang, ipinikit niya ulit ito. Habang patuloy sa paghahanap si Naruto at Sai kay Sasuke, biglang bumagsak si Naruto. Hindi pa pala siya lubusang naka-recover mula sa paggamit ng kanyang four-tailed form kanina. Nawalan siya ng malay kaya binuhat siya ni Sai at inilagay sa gilid para makapagpahinga. Samantala, sina Sakura at Yamato naman ay tuloy lang sa pagsuyod sa bawat kwarto. Naiirita na si Sakura dahil parang wala namang kahit anong bakas ni Sasuke. Pinayuhan siya ni Yamato na huwag magmadali kasi nasa lungga sila ni Orochimaru at baka may mga patibong sa paligid. Sa ibabaw naman, ang wood clone ni Yamato ay patuloy na binabantayan si Kabuto. Sinabi ni Kabuto na nasa isip lang niya ang tanging mapa ng hideout kaya wala silang ibang paraan para makahanap ng tamang daan. Pero ayaw pa rin siyang ibalik ng wood clone sa loob.
Ang hindi niya alam, may itinatagong chakra scalpel si Kabuto sa likod niya, mukhang may binabalak ito. Sa wakas, nagkamalay na ulit si Naruto. Sinabi ni Sai na naaalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid tuwing nakikita si Naruto. Napaisip siya sa kanyang mga alaala at biglang naalala kung ano dapat ang ido-drawing niya noon. Dali-dali niyang dinrawing ang sarili niya at ang kanyang kuya na magkahawak kamay at nakangiti. Sinabi niya kay Naruto na ito ang kanilang pangarap noon at si Naruto ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kuya. Biglang naputol ang usapan nila nang biglang lumitaw si Orochimaru sa pasilyo. Bigla siyang umatake gamit ang Hidden Shadow Snake Hands technique pero mabilis na nakailag sina Naruto at Sai. Sinabi ni Naruto kay Sai na unahin na nitong hanapin si Sasuke habang siya na ang bahala kay Orochimaru. Habang papalayo si Sai, handa na si Naruto sa laban. Gumamit siya ng Shadow Clone Technique para mas maraming umaatake kay Orochimaru pero kayang-kaya itong harapin ni Orochimaru gamit ang kanyang ahas at espada. Isang Rasengan ang tumama sa isang ahas pero biglang may sumunggab kay Naruto mula sa likod. Napaisip si Orochimaru kung ito na ba talaga ang pinakamalakas na Naruto. Bigla namang kinonsidera ni Naruto na gamitin ang Nine Tails power pero naalala niya ang babala ni Yamato. Hindi niya gustong mawalan ng kontrol at baka masaktan pa ang mga kasama niya. Kaya nagdesisyon siyang huwag gamitin ang chakra ng QB. Sinubukan siyang tapusin ni Orochimaru pero sakto namang dumating si Yamato at ginamit ang wood release para harangan ng atake. Habang abala sina Naruto sa laban, ginamit ni Sai ang pagkakataon para humanap ng ibang paraan para mahanap si Sasuke. Gumamit siya ng Super Beast imitating drawing at nagpadala ng maraming ink rats para maghanap sa bawat sulok ng hideout. Si Orochimaru naman ay naramdaman si Sai pero hindi na lang niya ito hinabol. Sa halip, sinabihan niya ang Team Kakashi na ipagpapaliban niya ang laban nila ngayon basta't makipaglaban sila sa Akatsuki para sa kanya bilang kapalit. Tinanong ni Sakura kung nasaan si Sai at sinabi ni Naruto na umalis ito para hanapin si Sasuke. Napansin ni Sakura na naiwan ni Sai ang kanyang backpack. Nang buksan niya ito, napangiti siya, natapos na ni Sai ang kanyang picture book. Biglang may napansin si Yamato sa loob ng bag ni Sai, isang bingo book. Nagulat siya dahil hindi niya akalaing may ganito si Sai. Ipinaliwanag niya na ang bingo book ay listahan ng mga target na kailangang patayin. Kung may hawak si Sai nito, ibig sabihin ay nasa assassination mission siya. Laking gulat nilang tatlo nang makita nila kung sino ang nasa bingo book, walang iba kundi si Sasuke. Ngayon lang nila naisip ang posibilidad na baka ang tunay na misyon ni Sai ay patayin si Sasuke. Samantala, isa sa mga ink rats ni Sai ang nakahanap ng silid ni Sasuke. Dahan-dahang binuksan ni Sai ang pinto at tumambad sa kanya si Sasuke, nakahiga sa gilid at nakatalikod. Kita ang simbolo ng Uchiha clan sa kanyang likuran. Nakita ni Yamato ang bingo book ni Sai at ipinaliwanag kay Naruto at Sakura na lahat ng may X sa mukha ay malamang napatay na ni Sai. Nang makita nila ang larawan ni Sasuke sa loob, sinabi ni Yamato na ang totoong misyon ni Sai ay hindi lang makipag-ugnayan kay Orochimaru at Danzo, kundi patayin si Sasuke. Paliwanag ni Yamato, hindi gustong wasakin ni Danzo ang Konoha, kundi protektahan ito. Para sa kanya, banta si Sasuke dahil siya ang napipisil na bagong katawan ni Orochimaru, kaya kailangang alisin. Hindi makapaniwala si Naruto na kayang patayin ni Sai si Sasuke. Naalala niya ang totoo at taos-pusong ngiti ni Sai nang matapos ang kanyang picture book. Pero si Sakura naman ay naisip ang sinabi ni Sai noon na may iba pang gamit ang tunay ng ngiti gaya ng pagpapakalma sa isang sitwasyon. Dahil dito, nagmadali silang hanapin si Sai para sabay na rin nilang mahanap si Sasuke. Si Sai naman ay natunto na ang kwarto ni Sasuke at pinapasok ang tatlong ink snakes niya. Pero agad nagising si Sasuke, nararamdaman niya ang presensya ni Sai. Sinabi ni Sai na inutusan siya ni Danzo para patayin si Sasuke pero nagbago na ang isip niya. Ngayon, nandito siya para protektahan ang koneksyon ni Naruto at Sasuke at ibalik si Sasuke sa Konoha. Nainis si Sasuke dahil ginayasing lang siya para sa isang bonding session. Sinubukan siyang igapos ni Sai gamit ang kanyang ink snakes pero isang iglap lang nakawala si Sasuke at sumabog ang isang bahagi ng base. Narinig ito ni Yamato at agad nilang sinundan ang lakas ng chakra ni Sai. Nagmamadali silang tumakbo sa pasilyo hanggang sa makita nila ang liwanag sa dulo. Napansin ni Sakura si Sai at dali-daling lumabas sa butas. Hinailan niya si Sai at handa na siyang suntukin nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Nanigas si Sakura sa kanyang kinatatayuan. Kilala niya ang boses na iyon. Napatingin siya at nakita si Sasuke. Narinig rin ni Naruto ang boses ni Sasuke kaya dali-dali siyang lumabas. Nagulat si Sasuke nang makita siya at tinanong kung kasama nila si Kakashi. Sinabi ni Yamato na siya ang pumalit bilang pinuno ng Team Kakashi at nandito sila para ibalik si Sasuke sa Konoha.
Napangisi si Sasuke sa narinig at sinabi niyang si Sai pala ang kapalit niya. Tinawag niyang mahina si Sai. Agad namang hinugot ni Sai ang kanyang espada. Pinigilan siya ni Sakura pero sinabi ni Sai na bagamat ang misyon niya ay patayin si Sasuke, hindi na siya susunod sa utos ng iba. Salamat kay Naruto, natutunan niyang magdesisyon para sa sarili niya. Dagdag pa niya, hindi niya ganap na nauunawaan ang koneksyon ni Naruto at Sasuke pero alam niyang gagawin ni Naruto at Sakura ang lahat para protektahan ito. Dapat ay naiintindihan ito ni Sasuke. Tumingin si Sasuke at sinabi niyang naiintindihan naman niya. Kaya nga niya pinutol ang koneksyon na iyon. Naalala niya ang pagkatalo niya kay Itachi habang pinoprotektahan si Naruto. Sinabi niyang ang tanging koneksyon na mayroon siya ay kay Itachi at ito ay isang koneksyon ng puot at paghihiganti. Naalala ni Naruto at Sasuke ang huli nilang laban. Nagtataka si Naruto kung bakit hindi siya pinatay ni Sasuke noon lalo na kung gusto talaga nitong putulin ang kanilang pagkakaibigan. Sagot ni Sasuke, hindi niya pinatay si Naruto dahil ayaw niyang makuha ang kapangyarihan sa paraan na ginawa ni Itachi na sinabihan siyang patayin ang kanyang matalik na kaibigan para gisingin ang kanyang Mangekyou Sharingan. Naguluhan si Naruto at sinabing hindi niya maintindihan pero sinabi ni Sasuke na wala siyang balak magpaliwanag. Gamit ang napakabilis niyang galaw, biglang lumitaw si Sasuke sa harapan ni Naruto. Tinanong niya kung pangarap pa rin itong maging Hokage, sabay sabi na sana ginugol na lang ni Naruto ang mga taon sa pagsasanay kaysa sa paghabol sa kanya. Napaisip si Naruto na hindi siya maaaring maging Hokage kung hindi man lang niya kayang iligtas ang kaibigan niya. Hinugot ni Sasuke ang kanyang espada at sinabing dati, pinatawad pa niya si Naruto, pero ngayon, wala na siyang pakialam dahil wala na silang koneksyon. Sinubukan niyang saksakin si Naruto sa likod, pero napigilan ito ni Sai. Pinuri ni Sasuke ang pag-block ni Sai pero bigla siyang naglabas ng Chidori na dumaloy sa buong katawan niya na tumalsik sina Naruto at Sai at nawala ng malay. Samantala, naalala ni Sakura ang pangako niyang hindi na siya magiging mahina. Gamit ang Chakra Enhanced Strength, sinubukan niyang suntukin si Sasuke. Pero gamit ang kanyang Sharingan, nakita ni Sasuke ang galaw niya at agad naghanda ng Chidori sa kanyang espada. Sinubukan siyang pigilan ni Yamato gamit ang kanyang kanay pero binaliwala lang ito ni Sasuke at diretsyong sinaksak si Yamato. Nagising si Naruto at unti-unting nadadala ng chakra ng Nine Tails. Napansin ng First Hokage's necklace na nasa lupa. Sa loob ng kanyang isipan, kinausap siya ng Nine Tails, sinasabing alisin ang selyo at gamitin ang buong lakas nito. Sinubukan ni Naruto na palayasin ito pero sinabi ng Fox na palagi namang ginagamit ni Naruto ang kapangyarihan nito kapag nasa panganib siya na wala siyang laban kung wala ito. Pero bago pa makagalaw si Naruto, biglang lumitaw si Sasuke sa loob ng kanyang isipan. Nagulat si Naruto at maging ang Fox. Narealize ni Sasuke na ang Nine-Tailed Fox ang tunay na pinagmumulan ng lakas ni Naruto. Natuwa ang Fox dahil nagawa ni Sasuke na makita siya gamit ang Sharingan. Sinabi nitong si Sasuke ay kahawig ni Madara Uchiha noong unang panahon. Pero hindi nagpakita ng interes si Sasuke, hindi raw niya kilala ang Madara na iyon at wala siyang pakialam. Sa isang iglap, pinigilan ni Sasuke ang chakra ng Nine Tails. Parehong nagulat si Naruto at ang Fox, pero bago mawala, binalaan ng Fox si Sasuke na huwag patayin si Naruto. Bumalik ang ulirat ni Naruto sa totoong mundo. Nakita niya si Sasuke na nakatingin sa kanya. Ginamit ni Yamato ang kanyang wood release para pilitin ang espada ni Sasuke na alisin mula sa katawan niya. Sinubukan niyang hulihin si Sasuke gamit ang wood release, wood lock ang wall, pero sa isang iglap, pinasabog ito ni Sasuke at nakawala. Hindi makapaniwala ang Team Kakashi sa lakas at bilis ni Sasuke ngayon. Tinanong ni Naruto si Sasuke kung bakit siya nananatili kay Orochimaru kahit halata namang gusto lang nito ang katawan niya. Sagot ni Sasuke, pareho lang sila ni Orochimaru, hindi nila kayang talunin si Itachi mag-isa. Pero kung makakakuha siya ng sapat na lakas para patayin si Itachi kapalit ng kanyang katawan, handa siyang bayaran ng presyong iyon. Sinabi ni Yamato kina Naruto at Sakura na hindi pa siya seryosong lumaban kay Sasuke dahil sa konsiderasyon sa kanila, pero ngayon gagamit na siya ng mas mabibigat na paraan para ibalik si Sasuke sa Konoha. Napailing si Sasuke at sinabing tapos na siya sa kanila. Binitiwan niya ang espada niya, itinanim sa lupa, at gumawa ng hand signs para patayin silang lahat. Biglang kumislap ang chakra sa katawan niya, pero bago pa niya magawa ang teknik, hinawakan ni Orochimaru ang kamay niya at sinabing huwag itong gamitin. Bastos namang sinabi ni Sasuke kay Orochimaru na bitawan siya, kaya pinagsabihan siya ni Kabuto. Ipinaliwanag ni Kabuto na dapat nilang hayaang mabuhay ang Team Kakashi para mapatay pa nila ang ibang miyembro ng Akatsuki na maaaring magbigay ng pagkakataon kay Sasuke na labanan si Itachi. Sa huli, sumunod si Sasuke at silang tatlo ay biglang nawala sa mga apoy. Nagpuyos sa galit si Naruto sa sarili niya dahil hindi niya na naman napigilan si Sasuke.
Naiyak siya sa sama ng loob. Pinigilan ni Sakura ang luha niya at sinabihan si Naruto na walang kwenta ang pag-iyak, hindi nito mail iligtas si Sasuke. Sabi niya, magkasama silang dalawa na magpapatuloy. Sumali si Sai sa kanilang misyon, sabay sabing tatlo ay mas maganda kaysa dalawa na ikinatuwa ni Yamato. Matapos ang kanilang misyon, bumalik sila sa Konoha at nag-ulat kay Tsunade. Matatag na sinabi ni Naruto na hindi niya susukuan si Sasuke, kaya inutusan sila ni Tsunade na umuwi muna habang wala pang bagong misyon. Habang naglalakad pa uwi, nagyaya si Naruto kay Sakura na lumabas, pero mabilis siyang tinanggihan nito, sabay sabi na sinabi ni Tsunade na umuwi sila. Habang nagmamasid mula sa likod, sinubukan ni Sai na makisabay sa kanilang bond. Kumaway siya sa kanila, pero nawala na ang dalawa bago pa niya matapos. Samantala, sa ospital, nagulat si Kakashi nang malamang nakipaglaban ng team niya kay Sasuke. Ikinwento ni Jiraiya ang buong pangyayari sa misyon mula sa paglabas ng 4 na buntot na anyo ni Naruto. Ang laban nila ni Orochimaru hanggang sa pagkikita nila ni Sasuke. Napabuntong hininga si Kakashi, alam niyang magiging makulit na naman si Naruto at hihiling ng mas matinding training para makahabol. Sa opisina ni Tsunade, iniulat ni Yamato na tama ang hinala niya kay Sai na isinugo ito ni Danzo para sa isang lihim na misyon. Ang totoo, ipinadala siya ni Danzo para patayin si Sasuke upang hindi magkaroon ng bagong katawan si Orochimaru. Napansin ni Tsunade ang diskarte ni Danzo, maabilidad pero mapanganib. Pero nang ibigay ni Yamato ang lihim na dokumento mula kay Danzo patungkol sa mga anbo na nakatalaga sa proteksyon ng Hokage, labis itong ikinagalit ni Tsunade. Mabilis niyang inutusan si Shizune na higpitan ang seguridad habang nagngingit-ngit sa ideyang tila nagbabalak si Danzo ng kudeta. Sa root headquarters, bumalik si Sai at iniulat ang kanyang pagkabigo kay Danzo na nabigla dahil hindi pa kailanman pumalya si Sai sa misyon. Humiling si Sai na manatili ang pangalan niya at manatili sa Team Kakashi. Dahil hiniling din ito ni Tsunade, napilitan si Danzo na pumayag, pero hindi bago pa niya ipaalala kay Sai na ang emosyon ay walang silbi dahil humahantong lang ito sa galit at puot. Habang nag-iisip, naalala ni Sai ang matinding galit ni Sasuke kay Itachi, pero naalala rin niya ang kasiyahan ni Naruto sa pagkakaibigan nila ni Sasuke. Napagpasyahan niyang piliin ang masayang bond kaysa sa mapait na galit. Umuwi siya at nagplano ng ipinta ang kanyang nararamdaman. Pero bago pa siya makapagsimula, biglang may sumigaw mula sa labas ng bintana niya, si Naruto. Pagtingin niya, nandoon ang buong Team Kakashi, handa na ulit sa panibagong misyon.